Huwag kang mag-alala, Salina. Konting tiis na lang. Mapapaalis din natin ang bawog na yan sa bahay na ito. Isang pirma na lang sa dokumentong to mapapasa atin na ang lahat ng iniwan ng nanay niya. At sa wakas magiging isang tunay na pamilya na tayo ni Ramiro at Gaspar. Ang boses na iyon ni Escolastica ay tila isang malamig na hanging nanggagaling sa kailaliman ng lupa malamig tuyo at walang bahid ng budhi. Nakatayo si Tommy sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray. May usok pa ang mangkok ng mainit na arroz caldo na nasa ibabaw nito, ang paboritong luto ni Tommy na hinaluan niya ng luya at pagmamahal dahil dumaing ang kanyang biyenan kaninang umaga na tila giniginaw ito. 7 taon. 7 taon na ibinuhos ni Tommy ang bawat hibla ng kanyang pagkatao upang maging isang mabuting asawa at manugang. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay saksi sa kanyang pagpupuyat, sa kanyang pag-aalaga at sa kanyang pananahimik sa gitna ng mga pasaring. Ngunit sa isang iglap, ang init ng mangkok sa kanyang kamay ay tila naging yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Naramdaman ni Tommy ang unti-unting pagpapiit ng kanyang lalamunan, tila may isang malaking bara na hindi niya mailunok. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang maliliit na patak ng pawis ay namuo sa kanyang noo. Sa loob ng silid narinig niya ang mahinang tawa ni Ramiro, ang asawang 7 taon niyang niyakap gabi-gabi ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng huling pamana ng kanyang yumaong ina. Ramiro, baka makahalata si Tommy. Masyado siyang mapagmatsyag nitong mga nakaraang araw. Boses iyon ni Salina ang babaeng, ipinakilala sa kanya bilang distansyang kamag-anak na nangangailangan na matutuluyan. Hayaan mo siya, Salina. Masyadong mabuti ang puso ni Tommy para mag-isip ng masama. Ang kailangan lang natin ay makuha ang lagda niya sa special power of attorney na ito bago matapos ang buwan. After that, she's history. Tugon ni Ramiro nang may kasamang tunog ng paghalik. Nanlabo ang paningin ni Tommy. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na itinutusok sa kanyang puso dahan-dahan, ngunit malalim. Ang mansyong ito ang bahay na itinayo ng kanyang ina mula sa bawat sintimo ng pawis at dugo ay ginagawa na palang pugad ng mga ahas. Naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod, tila ba ang sahig na kanyang kinatatayo ay unti-unting naglalaho. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa maliit na side table sa pasilyo. Walang tunog, walang kalansing. Kahit ang kanyang pighati ay kailangang manatiling tahimik dahil yon ang itinuro sa kanya ng buhay na ang pinakamasakit na sugat ay yaong hindi kailanman naglalabas ng tunog. Tumingin si Tommy sa kanyang singsing sa daliri. Ang gintong simbolo ng kanilang sumpaan ay tila naging isang masikip na tanikala na sumasakal sa kanyang danggal. Pinahid niya ang isang luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata at sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang malamig na desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Gaano nga ba kalalim ang kayang itago ng isang pusong 7 taong binalot ng kasinungalingan? At kung ang tahanang dapat ay kanlungan mo, ay naging kabaong ng iyong mga pangarap, saan ka papupunta upang huminga? Tumalikod si Tommy, ang kanyang likod ay matuwid, ngunit ang kanyang kaluluwa ay punit-punit. Ang bawat hakbang niya, palayo sa pintong yon, ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, ngunit kailangang gawin upang makatakas sa apoy ng pagkakanulo. Hija, bakit parang nakakita ka ng multo? Come here, baka lumamig na ang arroz caldo na dala mo. Sayang naman ang pagod mo sa pagluluto kung hindi ko matitikman ng mainit. Ang boses ni Escolastica ay tila isang malambot na pilus, ngunit sa pandinig ni Tommy, ito ay tunog ng isang mahasang na kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang balat. Pumasok si Tommy sa silid, pilit na pinapatatag ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig na yari sa nara. Inilapag niya ang tray sa maliit na lamesa sa tapat ng kanyang biyenan. Nakikita niya ang rosaryong nakapulupot sa mga daliri ng matanda
Ang mga butil nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lamparas. Tila ba nagpapanggap na may banal na presence yang nananahan sa silid na iyon? Salamat po, Ina. Pasensya na po at medyo natagalan kinuha ko pa po kasi ang sariwang kalamansi sa likod. Ang sagot ni Tommy. Ang kanyang boses ay isang mahinang kalansing, walang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Ramiro. Ang kanyang asawa ay abala sa pag-aayos ng kanyang relos, hindi man lamang nag-angat ng tingin sa kanya. Ang lalaking ito na 7 taon niyang ipinagluto, ipinaglaba at ipinagdasal ay tila isang estrangero na ngayon sa kanyang paningin. Sa bawat kumpas ng kamay ni Ramiro, nakikita ni Tommy ang anino ng pagtataksyon na kanina. Lamang ay narinig niya ng malena. Ramiro, did you tell Tommy about the legal papers kailangan na nating ma-finalize ang expansion ng business natin, Hija? You know, para na rin ito sa future niyo ni Ramiro, sabi ni Escolastica, habang dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng kahit maliit na lamat sa mukha ni Tommy. Yes, Tommy. I'll bring the documents later sa room natin. Kailangan ko lang ng signature mo for the bank authority. It's just a formality. Don't worry too much about it, Ani Ramiro. Nang may kasamang matipid na niti, isang niting dati, ay nagbibigay ng init sa puso ni Tommy, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding kilabot. Naramdaman ni Tommy ang unti-unting pagpanik ng kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng library ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga baga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang mangkok ng arroz caldo sa mukha ng mga taong ito, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binibigti ng isang hindi nakikitang lubid. Opo, Ramiro, titingnan ko mamaya, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya sa dulo ng silid, kung saan nakaupo si Selena. Ang babae ay tahimik na nagbabasa ng magazine, tila ba isa lamang siyang dekorasyon sa silid. Ngunit ang suot nitong hikaw, ang mga hikaw na pilit na hiniram ni Escolastica kay Tommy noong nakaraang linggo, ay tila sumasampal sa kanyang danggal. Ang bawat kislap ng hiya sa tenga ni Selena ay paalala ng lahat ng ninakaw sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. Inayos ni Tommy ang laylayan ng kanyang apron, ang kanyang mga daliri ay naninginig at malamig. Sa gitna ng liwanag ng silid, ang bawat gamit na pamilyar sa kanya ay tila naging mga halimaw na nagbabadyang lumamon sa kanyang katinuan. Ang mansyong ito na itinuring niyang paraiso ay isa na palang malawak na entablado kung saan siya lamang ang hindi nakakaalam ng script. Mauna na po ako sa kusina. Marami pa po akong gagawin, sabi ni Tommy bago mabilis na tumalikod. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid, naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na semento. Isang matalim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang bulong na hindi siya tinatantanan. Sapat na nga ba ang 7 taon ng katapatan upang mabura ng isang gabi ng kasakiman? At hanggang kailan mo kayang magbulag-bulagan kung ang katotohanan ay tila isang apoy na nagsisimula ng tumupok sa iyong buong pagkatao? Bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at lumitaw ang mukha ni Betty, ang pinsan na itinuring niyang kapatid. Ang mga mata nito ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw at may hawak itong isang itim na folder. Ate Tommy, bakit ka nandyan sa dilim? Pinapatawag ka ni Kuya Ramiro. May kailangan daw kayong pirmahan. Ang boses ni Betty ay malambing, ngunit may kakaibang talim na ngayon lamang napansin ni Tommy. Ate, okay ka lang ba? Para kang mawawalang ng malay ang putla-putla mo. Ang malambing na tinig ni Betty ay tila isang haplos ng sutla sa balat ni Tommy. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot na dumadaloy sa kanyang gulugod.
Tiningnan ni Tommy ang kanyang pinsan, ang batang mamatay-matay sa gutom noon, na kinuha niya mula sa probinsya, binihisan, pinag-aral at itinuring na tunay na kapatid. Ang mga kamay ni Betty na dati ay madalas niyang hawakan tuwing umiiyak ito dahil sa pangungulila, ay ngayon ay may hawak na isang itim na folders. Mahigpit ang pagkakakapit dito, na tila ba ito ang kanyang huling hininga? Naramdaman ni Tommy ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsikip na tila ba ang lahat ng kanyang ginawang kabutihan ay naging mga maliliit na bato na ngayon ay ipinupukol sa kanya. Ang bawat tulong na ibinigay niya kay Betty, ang bawat lihim na ipinagkatiwala niya rito ay tila mga sandatang binuo niya mismo upang gamitin laban sa kanya. "Okay lang ako, Betty. Napagod lang siguro sa gawaing bahay," mahinang sagot ni Tommy. Pilit niyang hinahanap ang dati at tapat na kislap sa mga mata ng kanyang pinsan. Ngunit ang nakikita lamang niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang mabilis na pagkurap ng mga mata. "Tara na sa room niyo, ate. Nandoon na si Kuya Ramiro, kanina ka pa hinihintay. Sabi niya, kailangan niyo raw ma-finalize yung bank authority today para hindi ma-delay yung expansion." Pagpupumilit ni Betty habang inaalalayan si Tommy sa braso. Ang hawak nito ay tila isang bakal na sipit malamig at may diin na hindi maipaliwanag. Pagpasok nila sa silid, ang amoy ng mamahaling pabango ni Ramiro ay humalo sa amoy ng lumang papel at alikabok sa loob ng library. Nakatayo si Ramiro sa tabi ng bintana, ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa sahig na yari sa nara. Nang makita niya si Tommy, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting 7 taong naging kanlungan ni Tommy, ngunit na yon ay tila isang mapanlinlang na maskara. "Finally, you're here. Don't worry, Tommy. Binasa na ni Betty ang lahat ng papers. Everything is secure, di ba, Betty?" ani Ramiro, habang inilalatag ang dokumento sa ibabaw ng mesa. "Yes, Kuya. I already checked everything. Secure na secure to for Ate Tommy's protection. Pirma mo na lang ang kulang para ma-process na ang authority sa bangko." Dugtong ni Betty. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan na tila ba isa siyang tapat na sundalo. Naramdaman ni Tommy ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Tumingin siya sa pluma na nasa ibabaw ng mesa. Ang makinang na ginto nito ay tila ng ungutya sa kanyang kahinaan. Alam niya ang nakasulat sa mga papel na iyon, hindi iyon para sa expansion ng business, kundi ang paglipat ng karapatan sa kanyang minanang bahay patungo sa mga kamay ni Ramiro. "Ate, bakit mo tinititigan ang papel? Is there something wrong? I thought you trusted me," bulong ni Betty. Ang tono nito ay biglang naging malungkot, isang uri na manipulasyon na laging nagpapalambot sa puso ni Tommy noon. "Trust? Malaking salita yan, Betty," mahinang tugon ni Tommy. Kinuha niya ang pluma, ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila isang bundok. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng telephone o ni Betty sa loob ng kanyang bulsa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Betty sa screen bago ito mabilis na itinago. Ngunit sapat na ang sandaling yon para makita ni Tommy ang pangalan ng nag-text. Mula kay Ramiro. "Siguraduhin mong pipirma siya. Don't let her leave the room." Naramdaman ni Tommy ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Ang kanyang pinsan, ang kanyang kapatid, ay kasabwat na pala sa paghukay ng kanyang libingan. Ang bawat hininga ni Tommy sa loob ng silid na yon ay naging isang matinding paghihirap. Ang library na dati ay puno ng mga alaala ng kanyang ina, ay tila naging isang silid-bitayan kung saan ang kanyang mga mahal sa buhay ang siyang nagsisilbing tagabitay. "Ate, sign it now, para matapos na tayo dito at makapahinga ka na." Muling pagpilit ni Betty ang kanyang boses, ay meron ng bahid ng inis na pilit itinatago. Dahan-dahang idiniin ni Tommy ang dulo ng pluma sa papel. Ngunit sa halip na pirmahan ito, isang malaking tuldok ng tinta ang nabuo, tila isang itim na luha na dumungis sa malinis na dokumento. "Bakit, ate, anong problema?"
Tanong ni Ramiro ang kanyang boses ay biglang lumamig. Betty, can you do me a favor, May? Nakalimutan akong gamot sa baba. Can you get it for me? Pakiusap ni Tommy, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng kanyang pinsan. Now pero kailangan mong pirmahan to muna, sagot ni Betty. Please, Betty, masama talaga ang pakiramdam ko, giit ni Tommy. Nang lumabas si Betty ng silid na iwan ang isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ni na Tommy at Ramiro. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Tommy. Lumapit si Ramiro, inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Tommy, isang hawak na puno ng pagbabanta sa likod ng pagkukunyari. Tommy, don't make this difficult. Pirmahan mo na to. Bulong ni Ramiro sa kanyang tenga. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng pagkabasag. Ang narinig mula sa kusina, ang tunog ng porselana na tumatama sa matigas na sahig. Kasunod nito ang malakas na sigaw ni Escolastica mula sa ibaba. Ramiro! Ang bata si Gaspar! Nahulog. Napatigil si Ramiro. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Tommy ang kanyang pagkakataon. Kinuha niya ang itim na folder ni Betty na naiwan sa mesa. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Hindi si Ramiro, kundi si Betty na hindi pala tuluyang bumaba at nagtatago lamang sa likod ng pinto. Hindi mo ito kukunin, ate. Sa amin ang bahay na ito. Ang boses ni Betty ay wala na ang tamis, tanging ang purong put at kasakiman ang nananahan sa kanyang mga mata. Masyado kang malinis, Ate Tommy. Nakakasuka ang iyong kabat. Dahil alam nating pareho na wala ka namang ibang ibinibigay sa akin, kundi ang mga tira-tira ng iyong marangyang buhay. Ang boses ni Betty ay tila isang matalim na piraso ng bubog na humihiwa sa katinuan ni Tommy. Ang mga mata ng pinsan na dati ay puno ng pasasalamat at luha tuwing inaabutan niya ng tulon ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng library, puno ng purong pagkamuhi at ingit. Hinikpitan ni Betty ang hawak sa braso ni Tommy, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng pinsan. Tila ba nais niyang markahan ang kanyang pag-aari sa gitna ng pagkakanulong ito? Naramdaman ni Tommy ang unti-unting pag-void ng kanyang paligid. Ang silid na ito kung saan nakasabit ang malaking litrato ng kanyang yumaong ina ay tila naging isang madilim na hukay. Naalala ni Tommy ang gabing kinuha niya si Betty sa kalsada, basang-basa at nanginginig sa gutom ang mga gabing ipinagpapalit niya ang sariling tulog para lang patahanin ito sa kanyang mga bangungot. Ngayon, ang mismong mga kamay na binuhat niya mula sa putikan, ang siyang nagtutulak sa kanya sa bangin ng kawalan. Betty? Bakit? Ang boses ni Tommy ay tila isang manipis na usok na malapit na maputid. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng katotohanang ang taong itinuring niyang kalahati ng kanyang kaluluwa ay siya palang lason sa kanyang dugo. Bakit? Tumawa si Betty, isang tawang, walang katuwaan at puno ng pait. Dahil pagod na akong maging anino mo, ate. Pagod na akong magsuot ng mga damit mong luma na at pagod na akong tumanggap ng awa mo. Si Ramiro, binigyan niya ako ng halaga na hindi mo kailanman naibigay. He promised me a life where I'm not just a poor cousin at ang bahay na ito, it's just fair na mapunta sa amin. Dahan-dahang binitawan ni Betty ang braso ni Tommy at marahas na hinablot ang itim na folder. Sa loob nito, nakita ni Tommy ang isang litra. Ito ang kanyang asawang si Ramiro, si Selena, si Gaspar at si Betty, masayang kumakain sa isang restaurant na paborito ni Tommy. Ang petsa sa likod ng litrato ay 4 na taon na ang nakalilipas. 4 na taon na silang bumubuo ng isang pamilya sa likod niya, gamit ang perang siya ang nagtatrabaho. Naramdaman ni Tommy ang matinding pangangalit ng kanyang mga daliri.
Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso, bawat isa ay tumutusok sa kanyang kaloob-looban. Hindi siya makasigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi mailalabas ng kahit anong ingay. Ito ay isang tahimik na pagguho ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Get out of this room, Tommy. You don't belong here anymore. Ang boses ni Ramiro ay narinig mula sa pintuan. Nakatayo siya doon, karga si Gaspar na wala namang galos o sugat. Ang pagkahulog ng bata ay isa lamang palang mapait na palabas para makuha ni Betty ang dokumento. "Ramiro, bahay ko ito! Pamana ito ni Mama sa akin!" Sigaw ni Tommy ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. Correction, Hiha. It was your mother's house. Pero dahil sa kabaitan mo, naibigay mo na ang lahat sa amin. Singit ni Escolastica habang dahan-dahan pumapasok sa silid, bit-bit ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapanuring ngiti. "Pirma mo na lang ang kulang sa huling page and everything will be legal. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. After all, you're barren. Wala kang mapapamanahan ng bahay na to. Mas mabuting mapunta na lang ito kay Gaspar na may dugong de los Santos." Naramdaman ni Tommy ang marahas na pagtulak ni Ramiro sa kanya patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang niya palayo sa library ay tila pag-iwan sa huling alaala ng kanyang ina. Pagdating niya sa pasilyo, nakita niya ang mga maleta niya na nakalabas na pala sa kwart. To mga maletang inihanda na pala ni na Betty bago pa man siya dumating. "What are you waiting for? Umalis ka na habang maaga pa bago ko patawagin ang mga tauhan ko para kaladkarin ka palabas." Ang banta ni Ramiro ay tila isang malamig na hampas sa mukha ni Tommy. Tumalikod si Tommy, ngunit bago siya tuluyang bumaba ng hagdan, isang mabilis na sulyap ang ibinigay niya sa portrait ng kanyang ina. Isang matalim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na handang bumasag sa katahimikan ng gabi. Paano mo haharapin ang bukas kung ang lahat ng pintong dapat ay nagpoprotect sa iyo ay isinarado na ng mga taong itinuring mong pamilya? At ano ang gagawin mo kapag nalaman mong ang tanging susi na natitira sa iyo ay nasa kamay na pala ng iyong pinakamalaking kaaway? Habang pababa si Tommy, narinig niya ang mahinang tunog ng paglock ng pinto ng library mula sa loob. At sa kanto ng kanyang mga mata, nakita niya si Betty na nakadungaw sa hagdan, may hawak na gunting at dahan-dahang ginugupit ang paboritong wedding photo ni na Tommy at Ramiro. Ang mga basura ay hindi itinatago sa loob ng mansyon, Tommy. Itinatapon sila sa labas para hindi mangamoy at makasira sa ganda ng tahanan. Ang boses ni Escolastica ay kasing lamig ng marmol na sahig bawat salita ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa rurok ng pagkatao ni Tommy. Habang binibigkas ng matanda ang mga katagang iyon, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang itim na belo, tila ba galing siya sa isang misa at hindi sa isang krim ng pagkakanulo. Ang rosaryong nakapulupot sa kanyang mga daliri ay gumagawa ng mahinang tunog sa tuwing ito ay tumatama sa kanyang mga hiyas. Isang tunog na tila bahudyat ng kamatayan para sa 7 taon na katapatan ni Tommy. Nakatayo si Tommy sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay siya ang naglinis. Siya ang nagpakinang at siya ang nag-alaga ng may pag-ibig dahil ito ang huling alaala ng kanyang yumaong ina. Ngunit ngayon, ang mga tauhang dati ay yumuyukod sa kanya, ay nakatayo sa kanyang harap. Hawak ang kanyang mga maleta ng may halong pag-aalinlangan at takot. "Ramiro, parang awa mo na. Ang bahay na ito na lang ang meron ako mula kay Mama." Ang pagsusumamo ni Tommy ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng naggangalit na bagyo. Ang kanyang boses ay paos halos hindi lumalabas sa tuyong lalamunan na tila ba may nakabara na isang malaking bato ng pighati.
Stop acting like a martyr, Tommy Nakakasawa, na ang drama mo, ang bulyaw ni Ramiro habang marahas na itinutulak si Tommy patungo sa malaking pintuan. You should be thankful na hindi kita ipinakukulong sa pagnanakaw ng mga dokumento ng pamilya ko. Ngayon lumabas ka na, bago ko pagamitan ng dahas ang pagpapadisgrasya sa'yo. Naramdaman ni Tommy ang marahas na paghawak ng dalawang gwardiya sa kanyang mga braso. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit ang kanyang katawan ay tila nawalan na ng lakas. Ang bawat hakbang niya palayo sa sentro ng mansyon ay tila paghatak sa kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Pagdating sa malaking gate, marahas siyang itinulak palabas. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa basang semento ay tila hudyat ng pinal na pagkatalo. Kasunod nito ay ang marahas na pagtapon ng kanyang mga maleta sa putikan. Eksaktong paglapat ng bakal na gate ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Nanatiling nakaluhod si Tommy sa gitna ng kalsada ang tubig. Ulan ay humahalo sa kanyang maiinit na luha. Mula sa mga bintana ng mga karatig bahay, aninag niya ang mga anino ng kanyang mga kapitbahay, ang mga matang puno ng panghuhusga at bulong-bulungan. Ang hiya na bumabalot sa kanya ay mas matindi pa sa lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na paulit-ulit na dinudurog. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib, ang bawat hininga ay isang matinding paghihirap. Sa loob ng mansyon, nakita niya ang anino ni Selina at Ramiro na masayang nagtatawanan sa balkona. Tila ba ang kanyang pagdurusa ay isang palabas na nagbibigay sa kanila ng aliw? Nasaan katarungan para sa isang babaeng nagbigay ng lahat, ngunit itinapon na parang basahan? Mayroon pa bang puwang para sa pag-asa kung ang bawat pintong dapat ay nagpo-protect sa iyo ay isinarado na ng mga taong itinuring mong mundo? Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa paligid at ang ulan ay lalong nagnangalit isang pares ng nagnaningning na mga headlight, ang dahan-dahang papalapit sa kinaroroonan ni Tommy. Ang tunog ng sasakyang huminto sa kanyang tapat ay tila isang banta o marahil ay isang huling pagkakataon. Bumukas ang pintong sasakyan at isang pares ng mamahaling sapatos na itim ang lumapat sa basang aspalto. Isang babaeng may hawak na payong ang tumayo sa harap ni Tommy. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, ngunit ang amoy ng kanyang pabango ay tila pamilyar isang amoy na nagpapaalala kay Tommy sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Tomasa de los Santos, ang boses ng babae, ay matatag at puno ng misteryo. Gusto mo bang mabulok dito sa ulan? O gusto mong makita kung paano ko tutulungan ang bawat luhang pumatak sa iyo na maging apoy na tutupok sa kanila? Hindi mo kailangan ng payong Tomasa. Ang kailangan mo ay isang sandata para bawiin ang bawat sentimong ninakaw nila sa iyong pagkatao. Ang boses ng babaeng nasa harap ni Tommy ay kasing lamig ng hangin nang gagaling sa kailaliman ng isang vault sa bangko pormal matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Tommy sa gitna ng basang aspalto, ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang maputlang pisni habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang balat na tila mga maliliit na karayong ng pait. Tumingin siya paitaas sa ilalim ng malaking itim na payong na hawak ng babae. Nakita ni Tommy ang isang mukhang tila inukit mula sa matigas na garing. Ang mga mata ng babae ay matalim at puno ng isang lihim na galit na pamilyar. Kay Tommy, ang galit ng isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong maningil. Ang suot nitong itim na terno ay walang kahit isang gusot, isang malaking kaibahan sa kanyang sariling kalagayan na basang-basa at puno ng putik. Sino po kayo? Ang tanong ni Tommy, ang kanyang boses ay nanginginig at halos mapatid sa tinde ng ginaw. Ako si Ate Jacinta at narito ako dahil ang bawat luhang pumatak sa sementong ito ngayong gabi ay may katumbas na halaga sa korte.
Sagot ng babae habang dahan-dahang inaalalayan si Tommy patungo sa loob ng sasakyan. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling balat at bago isang amoy na dati ay nagbibigay kay Tommy ng kalinga, ngunit ngayon ay nagdadala ng isang matinding takot. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa Mansyong de los Santos, nakita ni Tommy sa rearview mirror ang anino ng kanyang tahanan, ang kanyang pamanang bahay, na ngayon ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang aspalto ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang ugnayan sa 7 taon ng kasinungalingan. Nakarating sila sa isang opisina na puno ng mga nagtataasang salansan na mga dokumento at mga lumang libro. Ang amoy ng mapait na kape at tinta ang sumalubong sa kanila. Inabutan ni Jacinta si Tommy ng isang makapal na tuwalya at isang mainit na tasa ng tsa. Walang salita ng awa, walang peking pakikiramay. Ang bawat kilos ni Jacinta ay kasing talim ng isang operasyon. Hindi ako narito para maging kaibigan mo, Tomasa. Narito ako dahil mayroon tayong iisang kaaway, simula ni Jacinta habang inilalagay ang kanyang salamin sa mata. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa isang lumang folder na may pangalan ni Ramiro de los Santos. Ang iyong asawa, hindi lang siya isang mapaglarong lalaking may kabit. Si Ramiro ay isang bihasang magnanakaw na gumagamit ng emosyon para makapanloko. Naramdaman ni Tommy ang muling paghapdi ng kanyang mga sugat sa puso. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mainit na tasa hanggang sa mamula ang kanyang balat. Paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Bakit po kayo interesado sa kaso ko? Sandaling natahimik si Jacinta. Ang kanyang paningin ay lumipat sa isang maliit at lumang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa, isang litrato ng isang batang babae na may kaparehong kislap sa mga mata gaya ni Selena. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Tommy. Ang mist of distrust ay nagsimulang bumalot sa silid. Dahil ang babaeng kasama ni Ramiro sa loob ng bahay mo ngayon? Ang babaeng si Selena. Siya ang aking buhay na pagkakamali. Bulong ni Jacinta, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Selena is my daughter, Tomasa. At ang anak niyang si Gaspar, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit kailangan nating pabagsakin si Ramiro. Napatigil ang mundo ni Tommy. Ang tasang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, ang tunog ng pagkabiyak ng porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng opisina. Ang mainit na tsaa ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila ba isang mantsa ng katotohanang hindi na mabubura? Nakatitig si Tommy kay Jacinta, hindi makapaniwala. Ang taong nag-aalok ng tulong sa kanya ay ang ina ng babaeng sumira sa kanyang buhay, isang matinding pagdududa ang lumitaw sa kanyang katinuan. Maaari ba niyang pagkatiwalaan ng isang ina na naghahanap ng katarungan? O isa lamang itong mas malalim na patibong na binuo para tuluyan siyang ilibing? Gusto mong mabawi ang bahay mo, di ba? Tanong ni Jacinta habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang isang asul na folder kay Tommy. Pero bago ang lahat, kailangan mong pirmahan ito. Isang kasunduan na kahit anong mangyari, si Gaspar ay mapupunta sa akin. Dahan-dahang binuksan ni Tommy ang folder. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang sulat kamay ang pirma ng kanyang yumaong ina sa isang dokumentong hindi niya kailanman nakita noon. Ang pirma ni Mama ay tila isang bakas ng dugo sa puting papel, isang huling pagsusumamo mula sa hukay, na nagpapaalala sa akin na kahit kailan, hindi niya ako iniwan sa gitna ng mga lobo. Dahan-dahang hinaplos ni Tommy, ang magaspang na papel ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusundan ang bawat kurba ng panulat ng kanyang ina. Ang bawat letra ay tila may kasamang pintig ng puso, isang pamilyar na kumpas na nagpabalik sa kanya sa mga hapong nakaupo sila sa balkonahe ng mansyon, habang sinusuklay ng kanyang ina ang kanyang buhok.
Naramdaman ni Tommy ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog ng pait. Inakala niya na sa 7 taon ng kanyang pag-iisa, wala na siyang kakampi. Ngunit heto ang isang dokumento 10 taon nang nakatago na tila isang kalasag na inihanda para sa gabing ito. Huwag mong isipin na aksidente ang pagkakaroon ko ng kopya niyan, Tomasa. Ang malamig na tinig ni Ate Jacinta ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Ang tunog ng paglapag ng kanyang mamahaling fountain pen sa mesa ay tila isang bantas sa emosyonal na sandaling iyon. Ang nanay mo, si Maria, hindi siya naging tanga gaya mo. She saw Scholastica for what she really is, isang linta na nakasuot ng alahas. Itinago niya ang dokumentong yan sa akin dahil alam niyang darating ang araw na uubusin ni Ramiro ang lahat sa iyo. Nag-angat ng tingin si Tommy, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng opisina. Bakit na yun niyo lang ito sinasabi? Bakit hinayaan niyo akong itapon sa labas na parang basura bago niyo ito inilabas? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jacinta. Inayos niya ang kanyang salamin, ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing tigas ng asero. Dahil ang hustisya, Tomasa, ay hindi ibinibigay sa mga taong marunong lang umiyak. Kailangan mong maramdaman ang hapdi ng semento sa iyong likuran para matutunan mong tumayo at maningil. At ngayon, meron akong kailangan sa iyo. Naramdaman ni Tommy ang muling paghapdi ng kanyang mga sugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang babala. Anong kapalit ang bahay ko? Ang mansyon ni Mama. Gagamitin mo rin ba akong pain gaya ng ginawa nila? I don't care about your house. It's just cement and vanity to me. Direct ang sagot ni Jacinta habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha kay Tommy. Ang amoy ng kanyang mamahaling kape ay humahalo sa amoy ng lumang papel. I want Gaspar, my grandson. Si Selena, ang anak ko, she is unfit to be a mother. At si Ramiro, he is a poison. Give me your word, Tomasa. Tutulungan mo akong makuha ang custody ng bata at ibabalik ko sa iyo ang bawat pulgada ng lupang ninakak nila. Napatigil ang mundo ni Tommy. Ang imahe ni Gaspar, ang batang walang buwang na 7 taon niyang itinuring na multo sa kanyang buhay, ay lumitaw sa kanyang isipan. Isang inosenteng buhay ang kailangang maging pambayad sa kanyang kalayaan. Ang sacrifice dilemma ay tila isang malupit na lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Gagamitin mo ang bata para maghiganti sa kanila. Bulong ni Tommy, ang boses ay puno ng pait. Gagamitin ko ang bata para iligtas siya mula sa kanila, pagdatama ni Jacinta. Look at this. Iniharap ni Jacinta ang screen ng kanyang tablet. Isang security footage ang lumitaw. Doon sa loob ng isang madilim na sulok ng mansyon, nakita ni Tommy si Betty. Ang pinsan niyang itinuring na kapatid ay may hawak na martilyo. Dahan-dahang binabasag ang isang bahagi ng dingding sa loob ng lumang bodega, isagsilid na hindi kailanman binuksan ni Tommy mula noong mamatay ang kanyang ina. Naghahanap sila ng kung ano sa loob ng bahay mo, Tomasa. Something they think is more valuable than the house itself, ani Jacinta. Ngunit bago pa makasagot si Tommy, ang katahimikan ng opisina ay binuwag ng marahas na pagtunog ng telepo ni Jacinta sa ibabaw ng mesa. Mabilis ang bawat paghinga ni Tommy habang pinapanood ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng abogada mula sa pagiging kalkulado patungo sa isang matinding pagngangalit. Ati sinisimula na nilang hakutin ang mga antigong gamit sa mansyon. Ibubenta na nilang lahat bukas sa isang auction. Ang boses mula sa kabilang linya ay sapat na lakas para marinig ni Tommy. Naramdaman ni Tommy ang matinding pangangalit ng kanyang mga daliri. Ang bawat gamit sa bahay na yon ang paboritong silya ng kanyang ina. Ang mga kristal na dinala pa mula sa ibang bansa. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay tila ba isa-isang pinapatay sa harap ng kanyang mga mata. Ramiro. Ang pangalan ng kanyang asawa ay lumabas sa kanyang mga labi na tila isang sumpa.
Mabilis na tumayo si Jacinta at kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Wala na tayong oras, Tomasa. Pirmahan mo ang tipa na ito o panoorin mong maging abo ang lahat ng iniwan ng nanay mo. Habang papalabas sila ng gusali ang malakas na ulan, ay patuloy na humahampas sa mga bintana, tila ba isang babala na ang bagyong kinakaharap ni Tommy ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, isang katanungan ang pilit na kumakawa sa kanyang isipan. Sino ang mas malupit, ang lalaking nagnakaw ng kanyang puso o ang abogadang nagnanakaw ng kanyang konsensya? Huwag mong hawakan yan, Tommy. Kahit ang mga alaala mo ay may presyo na ngayon, at sigurado akong hindi mo kayang bayaran ang halaga ng bawat sulok ng mansyong ito. Ang boses ni Selena ay pumailan lang mula sa itaas ng grand staircase kasing talim ng mga kristal na chandelier na dati ay nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Tommy. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling silk robe na kulay ginto, ang kulay na laging paborito ni Escolastica. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, at sa kanyang leeg ay kumikinang ang kwintas na garnet na huling suot ng ina ni Tommy bago ito pumanaw. Napatigil si Tommy sa gitna ng sala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Selena ay humahalo sa amoy ng alikabok at ang malansang amoy ng komersyo. Sa paligid niya, ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ay walang pakundangang kinakaladkad ang mga antigong silya at inilalagay ang mga sticker na may numerong pula. Ang bawat kalansing ng metal at bawat kalos ng kahoy sa sahig na nara ay tila isang latigo na humahampas sa kaluluwa ni Tommy. Selena, ibaba mo ang kwintas na yan. Wala kang karapatang isuot ang pag-aari ng nanay ko. Ang boses ni Tommy ay mahina, ngunit may bagsik na hindi narinig ni Selena noon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang basang palda. Ang bawat kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Dahan-dahang bumaba si Selena, ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang sadistang kumpas ng musika. Rights. You're talking about rights in a house that already spit you out. Look around you, Tommy. Ramiro is clearing the clutter, and unfortunately, that includes your mother's dusty antiques. This house needs a fresh start para sa amin, Nina Gaspar. Tumigil si Selena. Sa harap ni Tommy, ang distansya nila ay sapat na upang maamoy ni Tommy ang pait ng pagkakanulo. And speaking of a fresh start, dahan-dahang inilapat ni Selena ang kanyang kamay sa kanyang tiyan isang bana at nahaplos na tila ba may itinatagong yaman sa loob. Isang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha mula sa pagiging mapang-api patungo sa isang mapagpanggap na lambot. Ramiro wants a sibling for Gaspar. At dito sa kwarto mo dati, doon namin itatayo ang nursery para sa bagong baby. So you see, Tommy, kailangan na talagang maibenta ang mga basurang ito para magkapuwersa ang bagong buhay na darating. Naramdaman ni Tommy ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang mga baga. Ang balita ng pagbubuntis ni Selena ay tila isang huling pako sa krus na kanyang 7 taon na sakripisyo. Ang injustice engine ay muling umugong sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na liwanag ng determinasyon. Ang bagong buhay ay hindi nabubuo sa ibabaw na minakaw na danggal. Selena, ang boses ni Tommy, ay kasing lamig ng semento sa labas. At ang kwintas na yan, hayaan mong maging paalala yan sa'yo na bawat hiyas na suot mo ay may kaakibat na sumpa ng isang anak na naghahanap ng husti. Siya, tama na ang drama, Tomasa. Masyado kang maingay para sa isang taong wala ng tirahan. Ang boses ni Escolastica ay umalingaw-ngaw mula sa dining room. Pumasok ang matanda, hawak ang kanyang rosaryo, tila ba ang kanyang pagdarasal ay sapat na upang tabunan ng ingay ng pagnanakaw. Lumapit siya kay Selena at inalalayan ito ng may labis na pag-iingat.
Huwag kang magpapastress, Hija. Isipin mo ang apo ko. Malambing na sabi ni Escolastica bago lumingon kay Tommy ng may halong pandidiri. Umalis ka na rito, Tomasa. Huwag mong hintayin na. Ang mga bumbero pa ang magpalayas sa'yo. This house is now consecrated for a real family, not for a barren woman who failed to give my son an heir. Naramdaman ni Tommy ang mahigpit na hawak ni Jacinta sa kanyang balikat. Ang presensya ng abogada ay tila isang matatag na pader sa likuran niya. Let's go, Tommy. Bulong ni Jacinta, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Selina ng may kakaibang talim. Hayaan mo silang magdiwang sa ibabaw ng bangin. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Habang papalabas sila isang tunog ng pagbagsak ng kahoy, ang narinig ni Tommy mula sa loob ng bodega. Isang maliit na puting ivory key mula sa piano ng kanyang ina ang tumalsik at huminto sa kanyang paanan. Dahan-dahan itong pinulot ni Tommy, ang lamig ng ivory ay tila isang mensahe mula sa kanyang ina. Nang makasakay sila sa sasakyan, tumingin si Jacinta kay Tommy at pagkatapos ay sa mansyon na unti-unti nang nilalamon ng anino ng hapon. Huwag kang kampante, anak, bulong ni Jacinta na tila ba kinakausap ang anino ni Selina sa malayo. Alam ko ang lihim na itinatago mo tungkol sa batang dinadala mo. At sisiguraduhin ko ang katotohanan yan ang tatapos sa pamilya de los Santos. Napatitig si Tommy kay Jacinta. Anong lihim, Ati Anong? Ibig niyo sabihin? Ngunit ang tanging sagot ni Jacinta ay ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan palayo habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa windshield, tila ba naghuhugas ng huling bakas ng kabait ang sa puso ni Tommy. Kunin mo yan, Betty. You did a great job clearing that warehouse. Siguraduhin mong wala nang matitirang kahit anong dokumento na mag-uugnay sa akin sa mga pekeng pirma ni Tommy. You're much smarter than your cousin ever was. Ang boses ni Ramiro ay tila isang madulas na ahas na gumagapang sa malamig at madilim na eskinita sa likod ng lumang imbakan ng pamilya de los Santos. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang singaw ng basang semento ay humahalo sa amoy ng mamahaling tabako ni Ramiro, isang kombinasyong tila sumasaka sa katinuan ni Tommy habang nakatago siya sa likod ng isang malaking basurahan kasama si Jacinta. Naramdaman ni Tommy ang matinding panging-inig ng kanyang mga daliri. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng post, nakita niya si Betty ang pinsang. Itinuring niyang kapatid ang batang pinakaingat-ingatan niya na mabilis na kinuha ang makapal na envelope na inabot ni Ramiro. Ang kislap ng sakim sa mga mata ni Betty habang sinisilip ang laman ng envelope ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa lalamunan ni Tommy. Don't worry, Kuya Ramiro. Na-format ko na ang lahat ng backup drive sa mansyon. Kahit maglupasay pa si Ate Tommy sa harap ng korte, wala na siyang makikitang kahit isang pixel ng footage na magpapatunay na nandito na si Selina bago pa ang anunsyo ng inheritance, ani Betty. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis. Tanging ang tuyot na tunog ng pagkakanulo ang nananahan doon. Hindi na nakapagpigil si Tommy. Ang put na matagal niyang kinulong ay tila isang bulkang sumabog. Humakbang siya palabas mula sa anino, ang kanyang bawat yabag sa basang semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng gabi. Betty, ang tawag ni Tommy, ay isang mahinang bulong, ngunit punong-puno ng bagsik na nagpatigil sa mundo ng dalawang traidor. Namilog ang mga mata ni Betty. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay habang mabilis na itinatago ang envelope sa likod ng kanyang likuran. Si Ramiro naman ay dahan-dahang tumayo ng matuwid, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila ba nag-e-enjoy siya sa palabas na nagaganap sa kanyang harap? Ate, Tommy, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Betty, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Diyan ba napunta ang lahat ng tiwalang ibinigay ko sa iyo, Betty? Ang boses ni Tommy ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa lahat ng alaala ng kanilang pagkabata.
Pinaaral kita. Binihisan kita. Binigyan kita ng tahanan nang itapon ka ng sarili mong mga magulang. Pero lahat pala yun binibilang mo bilang utang na kailangang bayaran ng aking pagkagunaw. Tommy, stop being so dramatic. It's just business, singit ni Ramiro habang dahan-dahang humihitit ng kanyang tabako. Betty is just wise enough to know who the winning side is. You're a sinking ship, Tommy, at walang tanga na sasama sa'yo sa ilalim ng dagat. Hindi lumingon si Tommy kay Ramiro. Ang kanyang paningin ay nakapako sa suot na relo ni Betty, isang lumang relong ginto na may ukit ng inis, ang ng kanyang yumaong tatay. Ang relong yon na akala ni Tommy ay nawala nung burol ng kanyang ina, ang relong iniyakan niya ng gabi-gabi dahil yun na lang ang natitirang alaala ng kanyang ama. Pati ba naman ang relo ni Papa Betty? Pati ba naman yun ninakaw mo sa akin? Ang boses ni Tommy ay halos hindi na lumabas sa tuyo niyang lalamunan. Naramdaman ni Betty ang matinding tensyon. Ang kanyang maskara ng pagiging maawaing pinsan ay tuluyan ng nahulog. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang envelope sa kanyang bag at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Tommy. Ang tamis sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapait at nanlilisik na tingin. O, ninakaw ko to. Dahil lahat ng meron ka dapat ay meron din ako. Bulyaw ni Betty ang kanyang boses ay umalingaw nang sa tahimik na eskinita. Pagod na akong magpasalamat sa bawat tira-tirang ibinibigay mo. Pagod na akong marinig kung gaano ka kabait at kaperpekto. Ang relo na to, ito ang bayad sa lahat ng toon na kinailangan kong magkunwaring mahal kita. Ang tunog ng paglapat ng palad ni Tommy sa pisngi ni Betty ay umalingaw-ngaw sa makitid na eskinita, isang matalim na tunog na tila bumasag sa huling hibla ng kanilang pagkakamag-anak. Napalingon ang ulo ni Betty sa tindi ng lakas ng sampal. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Umalis ka na sa harap ko, Betty, bulong ni Tommy. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tanging ang malamig na apoy ng paniningil. Dahil ang susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang maihaharap sa kahit kanino. Tumawa ng mapait si Betty habang dahan-dahang umaatras patungo sa sasakyan ni Ramiro. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Tommy nang may matinding inggit. Ayoko sa iyo, Tommy Mula. Bata tayo, ikaw ang laging bida. Ikaw ang perpekto. Gusto kong makita kang gumagapang sa putik. Gusto kong makitang wala ka. Nang kahit ano para maramdaman mo kung gaano kasakit ang maging gaya ko. Ang huling sigaw ni Betty bago mabilis na isinara ang pinto ng sasakyan. Habang pinapanood ni Tommy ang paglayo ng sasakyan, naramdaman niya ang marahang hawak ni Jacinta sa kanyang balikat. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay sapat na upang labanan ang anumang unos na darating. Let her run, Tommy, bulong ni Jacinta. Dahil ang taong tumatakbo ng may bitbit na kasalanan ay laging nadarapa sa sarili niyang mga paa. Panahon na para hanapin natin ang huling alas na iniwan ng nanay mo. Tumingin si Tommy sa madilim na bodega sa harap nila. Ang bawat pader nito ay tila may itinatagong lihim na 10 taon nang naghihintay na mabuksan. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging ulila ay hindi ang pag-iisa, kundi ang mapagtantong ikaw na lang ang natitirang tagapangalaga ng isang dangal na pilit nilang binubura. Ang boses ni Tommy ay halos malunod sa makapal na hamog na bumabalot sa himlayang Pilipino sa gitna ng madaling araw. Ang bawat hakbang niya sa basa at madulas na damuhan ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng nakaraan. Nakasuot siya ng isang manipis na itim na shawl, pilit na itinatago ang panging-inig ng kanyang mga balikat mula sa kagat ng malamig na hangin. Sa paligid ang mga puting lapida ay tila mga piping saksi na nakatitig sa kanyang bawat galaw, naghihintay kung kailan siya tuluyang bibigay. Nakatayo si Ate Jacinta, sa malayo ang kanyang itim na coat ay tila humahalo sa anino ng mga puno ng cypress. Hindi siya nagsasalita,
Hinahayaan niyang lasapin ni Tommy ang pait at tamis ng pakikipag-usap sa yumao. Huminto si Tommy sa harap ng isang marangyang marmol na kripta. Doon nakaukit ang pangalang Maria Victoria de los Santos. Ang bawat letra ay tila humihiwa sa kanyang puso. Dahan-dahang lumuhod si Tommy, ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang mga tuhod. Ngunit wala itong paki sa hapdi ng kanyang konsensya. Sorry. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Bulong ni Tommy, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng kinalimtang iyak. Hinayaan kong bastusin nila ang bahay mo. Hinayaan kong tapakan nila ang pangalan mo dahil lang sa maling pag-ibig. Pero ma, pangako ko sa'yo, ito na ang huling beses na makikita nila akong nakaluhod. Dahan-dahang hinaplos ni Tommy ang gilid ng marmol na anghel na nakabantay sa tabi ng kripta. Naalala niya ang talinghaga ng kanyang ina nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. Tommy, ang tunay na kayamanan ay hindi yung nakikita ng mata, kundi yung nakatago sa lugar na hindi aakalain ng mga magnanakaw. Hindi kalanman naunawaan ni Tommy ang ibig sabihin yon hanggang sa gabing ito. Inabot niya ang likuran ng pakpak ng anghel. Naramdaman niya ang isang maliit na siwang, isang tila mekanismong matagal nang hindi nagagalaw. Sa isang maingat na pagpindot, narinig ang mahinang tunog ng pag-urong ng bato. Isang maliit na kahon na gawa sa tanso ang tumambad sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Tommy habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito nakabalot sa isang piraso ng pelus ay ang orihinal na titulo ng lupa at ang deed of absolute sale na may petsang bago pa man mamatay ang kanyang ina. At sa ilalim nito may isang liham na nakatupi. Ate Jacinta, tingnan niyo ito! Tawag ni Tommy, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Lumapit ang abogada at mabilis na sinuri ang dokumento gamit ang isang maliit na flashlight. Habang binabasa ni Jacinta ang mga pangalan ng testigo, nakita ni Tommy ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng abogada. Ang kanyang matapang na muka ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na gulat. "This is impossible," bulong ni Jacinta, ang kanyang mga daliri ay humahigpit sa papel. Ang pangalawang testigo, it's not just anyone, it's Leandro's father. Siya ang tumestigo laban sa sarili niyang asawa noon pa man. Napatigil ang mundo ni Tommy. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang yelo. Ibig sabihin, alam ng tatay ni Ramiro ang lahat ng kasamaan ni Escolastica at sinubukan niyang protektahan ang ina ni Tommy bago pa man siya pumanaw. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtuklas, naramdaman ni Tommy ang isang matinding kilabot. Ang katahimikan ng sementeryo ay biglang naging mapanganib. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon mula sa kumpol na mga bulaklak sa likuran ng kalapit na lapida. "May tao rito!" bulong ni Tommy. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bago pa man makakilos si Jacinta, isang figura ang mabilis na tumakbo mula sa anino patungo sa labasan ng sementeryo. Nakita ni Tommy ang kislap ng isang camera lens sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang taong yon ay kanina pa sila sinusundan at kinukunan ng litrato. "Huwag mong hayaang makatakas," sigaw ni Jacinta habang mabilis na binubusa ang dokumento. Tumakbo si Tommy ng buong lakas, pilit na hinahabol ang aninong tila babihasa sa pagtatago sa dilim. Ngunit nang marating nila ang gate, tanging ang tunog ng mabilis na pagpaharurot ng isang motorsiklo ang sumalubong sa kanila. Naiwan silang dalawa sa gitna ng kalsada, hinihingal at puno ng pangamba. Tumingin si Tommy sa kanyang mga kamay. Wala na doon ang tuyong gumamila na kinuha niya sa kripta. Tila ba tinangay na rin ng hangin ang huling bakas ng kanyang kapayapaan. "Sino ang taong yun, ate?" tanong ni Tommy. Ang bawat salita ay may kasamang takot para sa kanyang kaligtasan. "I don't know, Tommy, pero sigurado ako sa isang bagay," sagot ni Jacinta,
habang nakatingin sa papalayong ilaw ng motorsiklo. Ramiro knows we found the second key, and he will do everything to make sure we don't make it to the auction tomorrow. Ang bawat daliri mo na humahawak sa aking braso ay tila mga uling na nag-iiwan ng paso sa aking kaluluwa. 7 taon ako naniwala na ang mga kamay na ito ang aking kanlungan. Pero ngayon, naramdaman ko na ang mga ito ang aking magiging bitayan. Ang boses ni Tommy ay matatag, walang panginginig, kahit na ang lamig ng madaling araw ay nanunuot sa kanyang manipis na shawl. Nakatayo siya sa gitna ng masukal na bahagi ng kalsada, pinaliligiran ng matataas na talahib na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa nagnaningning na headlight ng sasakyan ni Jacinta at ng itim na SUV na humarang sa kanilang daan. Ang amoy ng sunog na gulong mula sa marahas na pagpreno ay humahalo sa amoy ng basang lupa, isang kombinasyong tila sumasakal sa katinuan ng kahit sinong naroon. Dahan-dahang lumapit si Ramiro, ang kanyang tuxedo ay bahagyang gusot at ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay gulo-gulo. Wala na ang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Ang natitira na lamang ay ang nanlilisik na mga mata ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Tommy. Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Ang boses ni Ramiro ay nang ininig sa tindi ng pagnangalit. Akala mo ba ay makakalayo ka? Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Mama dahil lang sa isang piraso ng basurang papel? Pinaghirapan ni Escolastica. Tumawa si Tommy, isang tawang, puno ng pait na tila ba bumasag sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang pagnanakaw ba sa isang matandang pumanaw na ang tawag mo sa paghihirap, Ramiro? Ang paggamit sa akin ng pagbaog sa aking katinuan sa loob ng 7 taon? Yun ba ang ipinaglalaban mo? Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Ramiro ang braso ni Tommy. Ang marahas na pagpihit niya sa braso ng asawa ay nagdulot ng isang matalim na hapdi na gumuhit sa buong katawan ni Tommy. Naramdaman ni Tommy ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit sa halip na sumigaw, mas lalo niyang hinigpitan ang yakap sa envelope na nasa kanyang dibdib. Ang bawat kuko ni Ramiro na bumaon sa kanyang balat ay tila mga paalala ng bawat sakripisyong itinapon niya sa basurahan para sa lalaking ito. Akina sabihan, bulyaw ni Ramiro, pilit na inaagaw ang dokumento. Bitiwan mo siya, Ramiro de los Santos, o sisiguraduhin kong sa kulungan ka mag-aalmusal ngayong umaga. Ang malamig at autoritadong tinig ni Ate Jacinta ay bumasag sa tensyon. Nakatayo ang abogada sa tabi ng pinto ng sasakyan, may hawak na isang maliit at nagniningning na flash drive sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napatigil si Ramiro, ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng pot. Wala kang laban dito, Jacinta. This is a family matter. Huwag kang makialam kung ayaw mo mawala ng lisensya. Family matter, ngumiti ng mapait si Jacinta, habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Ramiro. Nakalimutan mo na ba ang MV Foundation, Ramiro? Ang pondong ginagamit mo para suportahan ang marangyang buhay ni Selena habang ang asawa mo ang nagbabayad ng lahat ng utang nyo. Naramdaman ni Tommy ang biglang pagluwag ng hawak ni Ramiro. Ang pangalan ng MV Foundation ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa asawa. Ang pawis ni Ramiro ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi kahit na ang hangin ay malamig. Anong alam mo tungkol doon? Nauutang na tanong ni Ramiro. Lahat, sagot ni Jacinta. Itinaas niya ang flash drive. Nasa loob nito ang video recording ng bawat transaksyong ginawa mo gamit ang peking lagda ni Tommy. At higit sa lahat, ang video kung saan kasabwat mo si Betty sa paglilipat ng pondo mula sa account ng nanay ni Tommy. Do you really want me to play this in front of the judge tomorrow? Napaatras si Ramiro, ang kanyang muka ay biglang naging abo. Tumingin siya kay Tommy, naghahanap ng dating awa sa mga mata nito.
Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng kanyang sariling pagkatalo. Ang Tommy na kilala niya, ang Tommy na laging nagbibigay, laging nagpapatawad, ay wala na. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang mandirigmang handa ng maningil. Tommy, please, pag-usapan natin to para kay Gaspar. Pagsusumamo ni Ramiro ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mong gamitin ang pangalan ng bata para iligtas ang sarili mo, Ramiro. Bulong ni Tommy, ang bawat salita ay kasing talim ng isang labaha. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong napagtatanto na ang kaisa-isang pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko ay ang mahalin ka. Mabilis na hinila ni Jacinta si Tommy pabalik sa loob ng sasakyan. Ang marahas na paghaharurot ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa aspalto ay lumika ng isang makapal na usok na tuloy yang tumakip sa anino ni Ramiro na naiwang mag-isa sa dilim. Habang papaalis sila, naramdaman ni Tommy ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay abot kamay na niya. Tumingin siya sa bintana, sa dahan-dahang pagpula ng kalangitan sa silangan, at isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang gagawin ni Escolastica kapag nalaman niyang ang sariling anak ang naging mitsa ng kanilang pagguho, at handa pa si Tommy sa huling revelasyon na nakatago sa loob ng flash drive ni Jacinta? Ang pinakamasakit na uri ng pagkakanulo ay hindi yung nanggagaling sa iyong kaaway, kundi yung nanggagaling sa taong pinag-alayan mo ng iyong buong danggal kapalit ng isang pangarap na hiram lamang. Nakatayo si Selena sa likod ng makapal na kurtina ng master bedroom. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang tiyan, habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig niya ang ngahinang tawanan ni Ramiro at Escolastica. Ang bawat hagik ng matanda ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katinuan ni Selena. Ramiro, siguraduhin mong malinis ang pag-alis mo. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa auction bukas, iwan mo na ang babaeng yan. She served her purpose. Hindi natin kailangan ng isang kabit na magdadala ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya de los Santos sa ibang bansa. Ang boses ni Escolastica ay walang bakas ng pag-aalinlangan, tila ba nagtatapon lamang siya ng isang gamit na basahan? Don't worry, Mama. Nakabook na ang flight ko. Isang ticket lang ang binili ko. Selena thinks we're going together, but she's just a liability now. Isasama ko si Gaspar, pero siya, hahayaan ko. Siyang harapin ang lahat ng kaso ng falsification na isasampa ni Tommy. Tugon ni Ramiro, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman, na tila ba hinding-hindi nito nakilala ang salitang pag-ibig? Naramdaman ni Selena ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pangako ni Ramiro sa kanya sa loob ng 7 taon, ang mga bulaklak, ang mga matatamis na salita, ang pangakong pakakasalan siya, lahat ng iyon ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Napasandal siya sa pader, ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na nuhulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking naging dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ni Tommy, ay handa rin palang itapon siya sa apoy. Alas 11 na ng gabi nang tahimik na lumabas si Selena ng mansyon. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila ba nakikiramay sa kanyang pighati. Tinungo niya ang likod ng lumang kapilya sa dulo ng nayon, kung saan naghihintay ang isang aninong matagal na niyang kinamumuhian. Nakatayo si Tommy sa ilalim ng isang puno, ang kanyang itim na shawl ay basang-basa na. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ang katahimikan, ay tila isang malalim na bangin. Walang sigawan, walang sampalan. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa mga tuyong dahon ang bumabasag sa katahimikan. I can't believe I'm doing this! Bulong ni Selena, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ate Tommy, pareho lang tayong biktima ng isang halimaw. Napatitig si Tommy kay Selena.
Nakita niya ang pamumula ng mga mata ng babae ang nanginginig nito mga labi at ang desperasyong dati ay sa kanya lamang nananahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi galit ang naramdaman ni Tommy, kundi isang matinding habag para sa isa pang babaeng naligaw ng landas. Bakit mo ito ginagawa, Selena? I thought you wanted the house. I thought you wanted Ramiro. Mahinang tanong ni Tommy. I wanted a home, Ate Tommy. I wanted a father for my son. But Ramiro, he doesn't love anyone but himself. Balak niya kaming iwan ni Gaspar. Ibibenta niya ang bahay mo at tatakas siyang mag-isa. Hikbi ni Selena habang inilalabas ang isang selyadong envelope mula sa loob ng kanyang jacket. Nasa loob nito ang lahat. Ang orihinal na kontrata na pinunit niya ang mga wire transfer records sa MV Foundation at ang lahat ng ebidensya na si Escolastica ang utak ng lahat. Inabot ni Tommy ang envelope. Ang bawat haplos niya sa papel ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Dahan-dahang binuksan ni Tommy ang envelope, muwit nang makita ang isang dokumento sa ilalim isang birth certificate na may ibang pangalan ng ama, napatigil ang kanyang mundo. Selena, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Tommy ay nanginginig sa gulat. Iyan ang huling alas, Ate Tommy. Ang lihim na sisira hindi lang kay Ramiro, kundi sa buong dangal ni Escolastica. Sagot ni Selena habang pinapahid ang kanyang mga luha. Naramdaman ni Tommy ang matinding pintig sa kanyang sentido. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nabubuo na. Ngunit, ang larawang lumalabas ay mas madilim kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig ang isang marahas na tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon sa likuran ng kapilya. Isang anino ang mabilis na tumakbo palayo ang tunog ng pagharurot ng isang motorsiklo ang sumunod na umalingaw-ngaw sa gabi. May nakakita sa atin, sigaw ni Selena. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding takot. Tumingin si Tommy sa papalayong ilaw na motorsiklo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang babala na ang gabi ng auction bukas ay hindi lang magiging gabi ng paniningil, kundi isang gabi ng madugong katotohanan. Ngayong gabi, ang bawat sulok ng mansyong ito ay magsisilbing saksi, hindi sa inyong karangyaan, kundi sa lalim ng inyong mga kasinungalingan. Akala nyo ba ang bawat hiyas na suot nyo ay sapat na para tabunan ng amoy ng nabubulok nyong budhi? Ang boses ni Tommy ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat kataga ay tila isang matalim na kampana na nagpatahimik sa ingay ng marang, yang pagtitipon sa loob ng kanyang sariling tahanan. Nakatayo siya sa bungad ng malawak na sala, ang kanyang pulang terno ay nagnaningning sa ilalim ng higanting chandelier. Ang bawat mata ng mga bisita, mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante at mga plastik na kaibigan ng mga De Los Santos ay nakapako sa kanya. Naramdaman ni Tommy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagmamartsa patungo sa digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang panging-inig sa kanyang mga kamay. Ang bawat haplos ng kanyang talampakan sa malamig na marmol ay tila pagbawi sa bawat pulgada ng lupang ipinamana ng kanyang ina. Tumasa anong kalapastanganan ito, wala kang karapatang pumasok dito, ang bulyaw ni Escolastica habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki habang karga ang batang si Gaspar ay biglang nabalutan ng takot at pagngangalit. Ang rosaryong palaging nakapulupot sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng bawat butil na tumatama sa bato ay tila pagbibilang ng kanyang mga huling sandali. Ina, o dapat ko bang tawaging Escolastica? Ang boses ni Tommy ay puno ng mapait na ironya. Narito ako hindi para makigulo, kundi para ipakita sa lahat kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pamilyang ipinagmamalaki niyo. Lumapit si Ramiro. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng alak at galit. Umalis ka na rito, Tommy. Guards, ilabas ang babaeng ito.
Subukan niyong humakbang at sisiguraduhin kong sa presento kayo tutuloy ngayong gabi. Ang malamig na tinig ni Ate Jacinta ay pumailan lang. Inilabas ng abogada ang isang opisyal na dokumento. We have a court injunction. At ang mansyong ito kasalukuyan itong nasa ilalim ng kustudya ng batas dahil sa kasong falsification of public documents at estafa laban kay Ramiro at Escolastica de los Santos. Biglang namatay ang mga ilaw sa sala at ang malaking screen na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng batang si Gaspar bilang heir ay biglang umilaw. Ngunit hindi mukha ng bata ang lumitaw. Ang bumulaga sa lahat ay ang video recording ni Betty at Ramiro sa loob ng library. Kitang-kita ang pagpalit nila ng mga pahina ng di umano'y diwas ng ina ni Tommy. Ang tunog ng kanilang mga tawa habang pinag-uusapan kung paano gagawing pulubi si Tommy ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naramdaman ni Tommy ang matinding hapdi sa kanyang dibdib nang makita ang pinsang si Betty na nakatayo sa isang sulok pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Ang relo ni Papa na suot pa rin ito ay kumikislap, tila ba ng unguta sa kanyang pinalapagbagsak. Hindi lang yan! Patuloy ni Tommy ang kanyang paningin ay lumipat kay Ramiro na ngayon ay tila ba isang basang sisiw sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pinilit niyo akong tanggapin ang anak niyo para makuha ang bahay na ito. Pero Ramiro, nakalimutan mo bang ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas? Inilabas ni Tommy ang birth certificate na ibinigay ni Selena kagabi. Ang bawat letra doon ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangga ni Escolastica. Gaspar is not a De Los Santos Ramiro. Ayon sa dokumentong ito, ang bata ay anak ni Selena sa ibang lalaki na ginamit niyo lang para ma-pressure akong permahan ang deed of donation. Isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa sala na sinundan ng mga bulong-bulungan ng mga bisita na tila ba mga bubuyog na nagkakagulo. Nakita ni Tommy ang pagputla ni Escolastica. Ang matanda ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tinde ng kahihiyan. Ang hiya na itinanim nila kay Tommy ay ngayon ay bumabalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Traidor! Traidor kayong lahat! Ang huling sigaw ni Escolastica bago ito tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa gitna ng nagkalat na butil ng kanyang rosaryo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tommy si Ramiro. Ang kanyang asawa ay hindi na tumitingin sa kanyang ina o sa bata. Ang tanging nakikita ni Ramiro ay si Tommy. Dahan-dahan itong dumampot ng isang basag na bote mula sa buffet table. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila ba wala na sa tamang katinuan. Ito na ba ang katapusan ng pangarap ni Tommy na mabuhay ng payapa? At sapat na ba ang katarungang nakamit niya kung ang kapalit nito ay ang panganib na naghihintay sa bawat hakbang niya palabas ng pintong ito? Ang bawat kislap ng chandelier sa kisame ay tila mga nanunuya na mata ng tadhana, pinapanood ang pagguho ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng buhangin at kasalanan. Akala mo ba, Ramiro, ang talim ng basag na bote ay sapat na para patahimikin ang katotohanang kanina pa sumisigaw sa bawat sulok ng bahay na ito? Naramdaman ni Tommy ang marahas na paggalaw sa kanyang harap. Ang lahat ay tila nangyari sa loob ng isang mabilis na iglap. Bago pa man dumapo ang basag na bote sa kanyang mukha, isang figura ang mabilis na humarang. Ang tunog ng pagkapunit ng tela at ang mahinang ungol ng sakit ay pumailan lang sa sala. Si Selena. Ang babaeng itinuring niyang mortal na kaaway ay nakatayo sa pagitan nila. Ang kanyang braso ay dinadaluyan na ng pulang likido habang mahigpit niyang hawak ang pulso ni Ramiro. Ang bote ay nalaglag sa marmol, lumika ng isang matunog na pagbagsak na tila hudyat ng katapusan ng lahat. Tama na, Ramiro. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Ang sigaw ni Selena ay basag punong-puno ng pagsisisi at matinding pagod. Sa sandaling yon, ang malaking pinto ng mansyon ay marahas na bumukas.
Ang tunog ng mabibigat na bota na humahampas sa sahig ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa lahat ng bisita. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga anino ng katarungang matagal nang naghihintay sa labas. Ramiro de los Santos, you are under arrest for multiple counts of falsification of public documents, estafa, and attempted homicide. Ang malamig na boses ng opisyal ay umalinga na sinundan ng tunog ng pag-release ng mga bakal na posas. Naramdaman ni Tommy ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila mas lalong nagiging malinis. Pinanood niya kung paano pilit na isinasakay si Ramiro, ang lalaking 7 taon niyang minahal, na ngayon ay nagwawala at sumisigaw ng mga salitang wala ng saysay. Sa kabilang panig, nakita niya si Escolastica na isinasakay sa stretcher. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga labi ay nanginginig. Tila ba hindi matanggap na ang marangyang party na binuo niya ay naging kalsada patungo sa kanyang kahihiyan? Habang nagkakagulo ang mga paramedic, lumapit si Tommy kay Selena. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang puting panyo at itinakip sa sugat ng babae. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Selena at doon niya nakita ang isang iyas na dati ay sa kanyang ina, ang garnet na hikaw. Sa isang maingat na galaw, tinanggal ni Tommy ang hikaw mula sa tenga ni Selena. "Salamat sa pagligtas sa akin, Selena," mahinang sabi ni Tommy. Ang kanyang boses ay walang pait. "Pero ang mga alahas na ito, hindi ito bagay sa isang taong naghahanap ng bagong simula. I'm taking back what is mine." Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng madilim at malamig na presinto, hinarap ni Tommy si Ramiro sa huling pagkakataon. Nakaupo ang lalaki sa likod ng mga bakal, na rehas ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga mata ay puno ng put. "You think you won, Tommy?" Ang mapait na tawa ni Ramiro ay tila isang kaskas ng kutsara sa pader. "Nakuha mo ang bahay. Nakuha mo ang pera. Pero alam mo ba ang totoo ang nanay mo? Hindi siya namatay dahil sa sakit. Pinanood siya ni Mama na mawala ng hininga habang hawak ang dokumentong yan. We didn't just steal your house, Tommy. We stole her life." Nanigas ang buong katawan ni Tommy. Ang malamig na semento ng presinto ay tila naging apoy sa kanyang paanan. Ang bawat salita ni Ramiro ay tila mga kutsilyong muling humihiwa sa kanyang mga luma ng sugat. "Anong sinabi mo?" Ang boses ni Tommy ay nanginginig sa tindi ng gulat at galit. "Tanungin mo si Jacinta. Tanungin mo ang abogada mo kung bakit kailangang mamatay ng nanay mo para makuha ang tiwala niya." Huling hirit ni Ramiro bago tumalikod at humiga sa malamig na semento ng selda. Habang naglalakad palabas ng presinto ang gabi, ay tila naging mas madilim para kay Tommy. Ang tagumpay na kanina ay kay tamis ngayon ay may kasamang pait ng isang mas malalim na lihim. Tumingin siya kay Jacinta na naghihintay sa tabi ng sasakyan at isang matinding kaba ang muling gumapang sa kanyang puso. Sino nga ba ang tunay na kakampi at hanggang saan ang kayang itago ng isang taong ng akong magbibigay sa iyo ng katarungan? Ang bawat bakas ng kanilang pananatili sa bahay na ito ay tila mga uod na dahan-dahang kumakain sa aking katinuan. 7 taon silang nagpapakasasa sa bawat sulok na itinayo ng aking ina ng may pagmamahal. Pero ngayong gabi, sisiguraduhin kong kahit ang anino nila ay hindi na muling dadapo sa sahig na ito. Nakatayo si Tommy sa gitna ng malawak na salahawak ang isang bote ng pampalinis at isang basahan. Wala na ang mga bisitang nakasuot ng mamahaling terno. Wala na ang ingay ng mapagpanggap na musika. Ang mansyon ay balot ng isang nakabibing katahimikan. Ang uri ng katahimikan na tanging ang mga guho lamang ang nakakaintindi. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay nagdudulot ng mahinang tunog. Tila ba bawat yabag niya ay isang ritual ng pagpapaalis sa mga demonyo ng nakaraan. Naramdaman ni Tommy ang hapdi sa kanyang mga palad. Kanina pa siya walang tigil sa paghakot ng mga gamit ni Selena at Escolastica.
Ang mga mamahaling silk na nightgown ni Selena ay itinambak niya sa malalaking itim na plastic bag. Ang mga botelya ng imported na wine ni Ramiro ay isa-isa niyang ibinuhos sa lababo, hinahayaang lamunin ng alkantaril, yaang lahat ng pait ng kanilang pagtataksil. Sa bawat pagtapon niya, naramdaman niya ang kaunting luwag sa kanyang dibdib. Ngunit ang mga salita ni Ramiro sa loob ng presinto ay tila isang lason na ayaw lumabas sa kanyang sistema. Pinanood siya ni Mama na mawalan ng hininga. Napaupo si Tommy sa dulo ng hagdan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagod at bighati. Tiningnan niya ang itaas na palapag ang kwarto kung saan dahan-dahang naglaho ang buhay ng kanyang ina 10 taon na ang nakalilipas. Inakala niya noon na sadyang mahina lang ang puso nito, pero ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng isang krimeng matagal na niyang binaliwala. Tommy, you should rest. Kanina ka pa naglilinis, baka bumigay ang katawan mo. Ang boses ni Ate Jacinta ay banayad, ngunit puno ng otoridad. Pumasok ang abogada sa mansyon, bit-bit si Gaspar na mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig. Ang bata na walang kaalam-alam sa dumi ng mundo ng kanyang mga magulang ay tila isang anghel sa gitna ng impyernong kakatapos lang gumuho. Kailangan kong gawin to, Ate. Mahinang sagot ni Tommy, hindi tumitingin sa abogada. Kailangang mawala ang amoy nila rito. Dahil kung hindi pakiramdam ko, ay hindi pa rin ako malaya. Dahan-dahang lumapit si Jacinta at naupo sa tabi ni Tommy. Inilapag niya si Gaspar sa malapit na sofa at inayos ang kumot nito. I understand, pero ang katarungan, Tommy, ay hindi lang nakukuha sa paglilinis ng bahay. Ang nanay mo, si Maria, she was my best friend. If I told you the truth years ago, Escolastica would have killed you too. My silence was the only way to keep you alive until you were strong enough to fight back. Naramdaman ni Tommy ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Tumingin siya kay Gaspar, ang batang 7 taon niyang itinuring na simbolo ng kanyang kabiguan dahil sa kanyang pagiging baog. Ngayon, sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita niya ang isang familiar na kislap sa mukha ng bata. Isang kislap na tila ba nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi laging madali at ang pagkakamali ng mga magulang ay hindi dapat maging pasani ng anak. Justice is a slow burn, Tomasa. Patuloy ni Jacinta habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. And sometimes, it tastes like ash before it turns into gold. Habang nag-uusap sila, narinig ni Tommy ang mahinang tunog ng pagkatok sa bakal na gate sa labas. Hindi ito ang marahas na katok ng mga pulis o ang mapagmataas na katok ni Ramiro. Ito ay isang mahina, nag-aalinlangan at tila nanggagaling sa isang taong matagal nang nawawala. Tumayo si Tommy at tinungo ang gate. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang matandang babae. Ang balat nito ay tila tuyong papel at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Suot nito ang isang kupas na uniforme na pamilyar kay Tommy, ang unipormeng suot ng mga katulong sa mansyong ito noong bata pa siya. Sino po sila? Tanong ni Tommy. Maam Tommy, ako po si Aling Susing. Ang nanginginig na tinig ng matanda ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Nandito po ako dahil wala na si Doña Escolastica. May iniwan pong dilaw na envelope ang nanay niyo sa akin, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi niya ibigay ko lang daw ito sa inyo kapag ang mga De Los Santos ay wala na sa pamamahay na ito. Naramdaman ni Tommy ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang bawat hininga niya ay tila huminto sa tindi ng kaba. Inabot ng matanda ang envelope na bahagyang gusot at puno na ng alikabok. Sabi rin po ng nanay niyo, ang tunay na kayamanan ay hindi ang mansyon, kundi ang katotohanang nakatago sa likod ng kanyang larawan sa library.
Dagdag ng matanda bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Naiwan si Tommy na hawak ang envelope ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis siyang bumalik sa loob at tinungo ang library. Tumingin siya sa malaking portrait ng kanyang ina na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng portrait, napansin niya ang isang maliit na ukit na tila hugis ng isang susi, isang detalyang 7 taon niyang tinititigan. Pero ngayon lang niya nakita ang tunay na kahulugan. Sapat na nga ba ang katotohanan ito para tuluyan niyang mapatawad ang kanyang sarili? O ang nilalaman ba ng envelope ang magbubukas ng isang sugat na hinding-hindi na magagawang hilumin ng panahon? Ang bawat pader na itinayo ng may kasinungalingan ay guguhurin sa takdang panahon, ngunit ang pundasyong itinanim sa pag-ibig at katotohanan ay mananatiling matatag kahit dumaan pa ang pinakamalakas na bagyo. Ngayong gabi, ang mansyong ito ay hindi na muling tatawaging De Los Santos. Ito ay magiging isang tahanang marunong makinig. Nakatayo si Tommy sa gitna ng library, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inuusog ang malaking portrait ng kanyang ina. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-release ng isang bakal na trangka mula sa loob ng dingding na sinundan ng pagbukas ng isang maliit na pinto ng vault. Sa loob, hindi mga iyas o bundle ng pera ang bumulaga sa kanya, kundi isang makapal na diary at isang legal na dokumento na may tatak ng Villacorta Foundation. Pinuksan ni Tommy ang huling pahina ng diary ng kanyang ina. Ang bawat letra doon ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Tommy, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang bahay na ito ay hindi ko iniwan para sa iyong karangyaan, kundi para maging silungan ng mga pusong gaya ni Jacinta. Noong bata pa ako, nakita ko kung paano inapi ang ating pamilya at ipinangako ko na ang bawat bato ng mansyong ito ay magiging sandata laban sa mga mapang-api. Gamitin mo ito, anak. Huwag mong hayaang ang pag-ibig ay maging tanikala. Naramdaman ni Tommy ang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisingi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga De Los Santos ay wala na. Ang paligid ay hindi na amoy alak at lason ng mga pasaring. Pinalitan na ito ng bango ng sariwang sampagwita at rusal na itinanim ni Tommy sa buong paligid ng garden. Ang malaking gate na dati ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan ay ngayon ay laging nakabukas. Isang malaking signboard ang nakasabit sa tapat. Kanlungan ni Tommy, Legal and Healing Center for Women. Sa loob maririnig ang mahinang ugong ng mga makinang panahi at ang masayang kwentuhan ng mga kababaihang nahanap ang kanilang bagong simula sa ilalim ng paggabay ni Tommy. Si Ate Jacinta ay abala sa isang sulok nagpapaliwanag ng mga karapatan sa isang bagong dating na biktima ng panggigipit. "Congratulations, Tommy! Ang ganda ng kinalabasan ng plano niyo ni Maria." Nakangiting sabi ni Jacinta habang iniaabot ang isang tasa ng mainit na kape kay Tommy. Tumingin si Tommy sa garden, kung saan si Gasper ay masayang naglalaro kasama ang iba pang mga bata. Ang bata ay meron ng kislap sa mga mata na malayo sa takot na nakita niya noon. "Salamat, Ate. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa harap ni na Scholastica." Ang katarungan, Tommy, ay parang pagtatanim. Kailangan mong dumaan sa putikan bago mo makita ang bulaklak, tugon ng abogada. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng center. Isang babaeng nakasuot ng simpleng asul na dress ang gumaba. Ang kanyang muka ay balot ng kapayapaan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang mahalagang mensahe. May hawak siyang isang maliit na sahig na kahoy, may ukit ng isang rosas. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tommy. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila may kasamang dalangin. "Kayo po ba si Ma'am Tommy De Los Santos?"
tanong ng babae, ang boses ay malambing at pamilyar. Ako nga po, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Sagot ni Tommy pilit, na inaalala kung saan niya nakita ang babaeng ito. Ako po ang anak ni Aling Susing. Nung pumanaw po si Ma Maria, hindi lang po ang dilaw na envelope ang ipinagkatiwala niya sa nanay ko. May isa pa po siyang ibinigay, isang pangalawang pamana na para raw po sa araw na handa na kayo maging ina ng buong nayon. Inabot ng babae ang maliit na kahon. Naramdaman ni Tommy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang golden moment ng kanyang tagumpay ay tila may kasunod na isang mas malalim na misteryo. Ano ang nasa loob ng kahong ito? At anong huling lihim ang itinago ng kanyang ina na magbabago sa tadhana ni Tommy at ni Gaspar habang buhay? Tiningnan ni Tommy ang kahon, pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa kanyang bagong tahanan. Sa bawat ihip ng hangin, tila naririnig niya ang bulong ng kanyang ina. Ang laban ay hindi pa tapos, Tommy. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging may kasunod na misyon. 1 taon na ang nakalipas mula noong gumuho ang langit sa aking ulunan. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa bintana ng kanlungan, dahan-dahang nabubura ang pait ng kahapon. Ang bawat haligi ng bahay na ito ay hindi na sumisigaw ng pighati, kundi bumubulong ng pag-asa. Nakatayo si Tommy sa malawak na garden ng mansyong Villacorta, isang pangalang muli niyang binuhay upang ilibing ang alaala ng mga De Los Santos. Ang amoy ng sariwang lupa at bagong sibol na mga rosas ay humahalo sa alat ng hangin nang gagaling sa malapit na dagat. Wala na ang mga gwardiyang may baril, wala na ang malamig na titig ni Escolastica. Sa halip ang maririnig ay ang tawanan ng mga kababaihang nag-aaral ng kursong pangkabuhayan sa silong ng bahay. Dahan-dahang lumapit si Ate Jacinta, bit-bit ang maliit na kahon na ibinigay ng anak ni Aling Susing. Ang mukha ng abogada ay hindi na kasing tigas ng dati. Meron na itong bakas ng isang inang na hanap ang kanyang kapayapaan. Handa ka na bang buksan ito, Tommy? Mahinang tanong ni Jacinta. Tumango si Tommy. Gamit ang maliit na ivory key, dahan-dahan niyang pinihit ang lock. Ang tunog ng pag-release ng bakal ay tila huling bantas sa kanyang mahabang paghihintay. Sa loob tumambad ang isang selyadong sobre mula sa isang klinika at isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso. Nang basahin ni Tommy ang laman ng sobre, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang medical record mula 7 pang taon na ang nakalilipas. Ang mga luha ay muling gumulong sa kanyang mga pisingi, ngunit hindi ito luha ng sakit. Jacinta, tingnan niyo ito. Pabulong na sabi ni Tommy. Hinding-hindi ako naging baog. Ang lahat ng gamot na ipinapainom sa akin ni Escolastica noon, ang lahat ng sinasabi nilang bitamina, ay mga lason na sadyang ginawa para hindi ako magkaanak. Pinaniwala nila akong may kapintasan ako para manatili akong bilanggo sa kanilang pamilya. They tried to kill your future, Tommy, ani Jacinta, habang hinahawakan ang kamay ng kaibigan. But they failed. Ang katotohanan ang nagpagaling sa iyo. Tumingin si Tommy kay Gaspar na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila, may hawak na isang guhit ng bahay na kulay asul. Niyakap ni Tommy ang bata ng mahigpit. Alam niyang si Gaspar ay hindi niya kadugo, ngunit sa puso niya, siya ang unang anak na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Si Ramiro at Escolastica ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanilang hatol sa likod ng rehas. Ang balita ay tuluyan ng nawala sa katinuan. Si Escolastica paulit-ulit na nagdarasal ng rosaryo gamit ang mga butil ng kanin sa loob ng selda. Si Betty naman ay naglahong parang bula-dala ang kahihiyang hinding-hindi na niya mabubura. Pinatawad na ni Tommy ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang 7 taon na inakala niyang siya ang may pagkakamali. Ang kanyang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang krimen,
kundi ang pagpapasya na hindi na siya muling magiging biktima ng put. Chairwoman Tommy, handa na po ang lahat para sa graduation ng unang batch. Sigaw ng isa sa mga volunteer mula sa loob. Ngumiti si Tommy sa langit. Naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa kanyang sinapupunan, isang dangal na muling nabuhay, at isang bagong tibok ng puso na ayon sa kanyang doktor ay isang himala ng paghilom. Natutunan ko na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga may sala. Bulong ni Tommy sa hangin. Ang tunay na katarungan ay ang pagbawi sa iyong sarili, ang pagyakap sa iyong dangal, at ang pagtatayo ng isang tahanan kung saan wala ng babaeng kailangang dumaan sa dilim. Dahan-dahang lumubog ang araw, nagbibigay ng kulay ginto sa buong kanlungan. Ang mansyon ay nagniningning tila isang parola sa gitna ng dagat, nag-aanyaya sa lahat ng naliligaw na muling mahanap ang daan pauwi.